Welcome to Ian Canelias TV. Before we start, I invite you to subscribe this channel and please click the notification bell. Thank you. Magandang araw po mga kaibigan. Welcome naman po dito sa ating bagong episode ng ating video ngayon or online Bible study. Sa pagpatuloy po ang ating topiko ngayon, ito ay tungkol po kay Abraham. Si Abraham po ay tinatawag na ama ng pananampalataya or the father of faith. Bago tayo magpapatuloy, shout out muna sa mga viewers natin at sa mga subscribers at sa mga kasama natin sa church at sa lahat ng mga kapatiran natin at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Shout out po sa Assemblies of the Lord Jesus Christ members at sa ELGC pastors. And shout out po kay Brother Mark Naimi and to all pastors of Assemblies of the Lord Jesus Christ, Philippines. Ngayon, babasahin natin in Genesis chapter 15, verse 1. After these things that the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house in my ear. And behold, the word of God came unto him, saying, This shall not be thine ear, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine ear. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. Alright. So ngayon, binasa na natin ang Genesis chapter 15. Ibig sabihin nito sa Genesis chapter 15 and also in verse 6, at sumampalataya siya or si Abraham sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At ito naman po ang pangako ng Diyos kay Abraham in Genesis chapter 12 verse 1 to 3 and chapter 17 verse 1 to 8. Nangako ang Panginoon na bigyan si Abraham ng isang bansa o maging ama siya ng isang bansa, o ito'y tinatawag na Kanaan, dahil ang Kanaan noon is the part of Israel. Wala pa itong Israel. Ang Kanaan is the place na kung saan ito ay tinatawag na promised land ng Panginoon kay Abraham. And then God said to Abram, sabi ng Panginoon, tumingin ka sa langit, bilangin mo
ang mga stars. Kung mabilang mo yon, kung ano kadami ang star sa kalangitan, yun din karami ang iyong mga kaanakan. Ang lahi tulad ng bituin sa langit. At ang binhing espiritual, hindi lang binhi na galing sa kanya, kundi binhing espiritual. Lahat ng pamilya sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. At ito pa ang promisa ng Panginoon sa kanya, pagpapala sa kayamanan. God promised to Abraham to bless. Binigyan siya ng mga kayamanan. Noong unang panahon, ang simbolo ng isang covenant or yun ay tinatawag na tipan ng Diyos kay Abraham. Covenant. Ito ang palatandaan sa pakikipagtipan sa Diyos. Ang palatandaan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtutuli sa mga anak na lalaki. Lahat ng mga anak na lalaki na nakatira sa tent ni Abraham ay dapat i-circumcise ito. Yun ho ang covenant ng Diyos o simbolo na you are in faith with Abraham at sinusunod mo ang covenant ng Diyos. Yun ang pagtutuli or circumcision. At makikita nyo mula dito sa imaheng ito, ang hintel ay naging tagapagmana ni Abraham. Ano ba ang hintel? Ang hintel, ito ay tinatawag na hintel kung ikaw ay outside sa Israel or kayo ho ay sumasamba ng iba't ibang Diyos. Hintel. Kasi Israel noon ang mga anak ng Diyos, ito ay kaliwat or kapamilya ng Abraham or ni Abraham or ng Israel. Outside Israel is Hintel. Ngunit ang promisa ng Diyos kay Abraham ay pwede ring makapabinipisyo ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya kasama kung ano ho yung faith ni Abraham, ganun din ang faith ng mga hintil. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Mababasa natin yan mula sa Galatians chapter 3 verse 29. Sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap na sama-sama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. In Romans chapter 4 verse 3 to 5. Noong sa time ni Abraham, ang covenant ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtutuli or circumcision. At sa panahon naman ngayon, ang pagpabautismo sa tubig ay naging palatandaan sa pagpasok sa bagong tipan. Ito na ho ang bagong covenant ng Diyos sa atin. Lahat na nanampalataya kay Kristo dapat magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at ito ho ang palatandaan sa pagpasok ng bagong tipan. At ito ay covenant ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. At dito naman po makikita ninyo sa ikatatlong picture, si Abraham at si Lot ay naghiwalay. Ibig sabihin nito, the world versus spiritual life in Christianity. If you are in Christ, you must be separated from the world.
Ito ay symbolize po na si Abraham at si Lot ay naghiwalay sa pamagitan po ng dahil ang dahilan ho nito ay nagkakaroon ng alitan ang kanyang mga tauhan ni Lot at ang tauhan ni Abraham ay nag-away-away dahil ho marami na po ang kanilang mga kayamanan at marami na rin po ang kanilang mga tauhan at nag-away-away ito at kailangan na nilang maghiwalay. Ngunit dahil pamangkin ito ni Abraham si Lot at parang adopted son ni Abraham si Lot dahil pamangkin niya rin ito. Binigyan na ito ng kayamanan. Ngunit mahal pa rin niya itong si Lot. At siya pa yung binigyan ng chance para pumili kung saan niya gusto. At ngayon na nga, nangyari na ho na naghiwalay si Lot at si Abraham. To make a long story short, pinili nga ni Lot ang kanyang tent doon sa Sodom and Gomorrah. At si Abraham naman po ay nagstay kung saan ang kanyang tent. Pinili ni Lot ang Sodom at Gomorrah. Babasahin natin ang Genesis chapter 19 verse 1 to 8. Okay, chapter 19. Genesis chapter 19 verse 1 to 8. Kung meron po kayong Biblia dyan mga kapatid, pwede po kayong sumunod sa aking pagbasa para ho mas maintindihan ninyo. And there came two angels to Sodom, and even and Lot sat in the gate of Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. And he pressed upon them greatly, and they turned it into him, and entered into his house, and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Behold now, I have two daughters which have not known me, man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing. For therefore came they under the shadow of my roof. And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came into the sojourn, and he will needs be a judge. Now will deal worse with thee than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. And the men said unto Lot, Hast thou here any besides son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of the place. For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. And Lot went out, and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he sent as one that mocked unto his sons-in-law.
And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and the 2 daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. Ayan na nga mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ho ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Pinadala ng Panginoon ang 2 angel to help, to rescue Lot's family. But ito na nga, ito yung instruction na huwag tumingin sa Sodom and Gomorrah kapag kayo ay nagpapalayo. Ngunit ang asawa ni Lot ay tumingin ito. Kaya naging pillar of salt siya. And then, yun na nga ang nangyari. At dahil ho sa nangyari, malaki po ang leksyon na makukuha natin mula dito. Kung ano man yung utos ng Panginoon sa atin, dapat nating itong sundin. At isa ring leksyon ang natutunan natin dito, na ang mga tao po sa Sodom and Gomorrah ay sobrang sama po. Masama. At naging marami po ang mga doon na gusto nilang kunin ang 2 angel dahil napakagwapo nito. Dahil ho, maraming mga tao sa Sodom and Gomorrah napaka-wicked na po. Kahit lalaki po ay gusto nilang angkinin. Kaya nga, ang ginawa po ng 2 angel sa mga tao ay kinuha nila yung kanilang paningin para ho hindi nila makita ang pintuan sa bahay ni Lot. At yun na nga, bilang parusa sa kanila. At hindi lang yun, pinaulanan ng Diyos na mga asupre ang Sodom and Gomorrah. 2 kingdom to. Kingdom of Sodom, Kingdom of Gomorrah. The city of Gomorrah. Wala na ito ngayon. Nawala na sa mapa ang Sodom and Gomorrah. Kaya nga, yun nga mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon, huwag nating suwayin. Dapat natin itong sundin dahil para naman ito sa ating kabutihan. Ang gusto naman ng Diyos kay Lot ay iligtas sa kasamaan, iligtas sa Sodom and Gomorrah. Ngunit anong nangyari sa kanyang asawa? Siya ay tumingin sa kayamanan, tumingin kung anong meron siya dahil meron pa siyang lust doon sa kayamanan sa Sodom and Gomorrah. Kaya nga, sana ho mga kaibigan, marami kayong natutunang leksyon sa topiko natin ngayon. Ito po ay tungkol kay Abraham. Okay, hanggang dito lang po muna ang ating topiko at online Bible study po. Kung first time niyo po dito at kung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Maraming salamat. God bless everyone.